Hello guys, this is Jake Kumanangan TV and yeah, pag-usapan natin ang tanong ng lahat. Bakit nakakakilig ang Barda? So ito guys, no, without any further details and all, lahat mag-usap tayo. Ito, i-share ko lahat yung mga pwede kong i-share because I've met them twice. Like sa MediaCon nung Sparkle US nila, sa GMA naman. And yung MediaCon at saka premiere night ng kanilang movie na That Kind of Love. So I interviewed some of the like TikTok questions lang naman, like game questions, describe one word and all. So let's get into it. Bakit nakakakilig ang Barda? Okay. So ito guys, no, we all know Barbie Forteza is our primetime princess ng Kapuso Network. Magaganda yung mga binibigay nilang mga teleserye sa kanya. Siyempre, no, nakita talaga natin siya paano siya nag-grow as an teen actress turned into a young actress ngayon na tinitingala sa pagdating sa aktingan at sa dramahan, iyakan. You know, talagang na-capture niya talaga yung heart ko and whenever I see her doing some scenes na nakakaiyak, nakakaawat, lalong-lalo na yung Maria Clara at Ibarra. Alam nyo guys, parang halos lahat naman ata tayo nakapanood ng Maria Clara at Ibarra. Doon talaga natin nakita kung gaano, magaling na si Barbie eh. Parang right timing lang, right material. Kasi nakita ko yung mga ibang teleserye din kasi ni Barbie na medyo gano'n, medyo bakit gano'n, like Karamiya. Let's face it, parang I don't know kung maganda ba yung pinagtatawanan yung serye, maganda ba yung ginagawang meme. Parang naging, kumbaga, sa pop culture na kasi ng bansa na, oh, si Karamiya nandun sa likod. Di ba nung kinasal si Mika, yeah? Um, Mika de la Cruz. Nasaan ba si Karami? Si Barbie nasa likod doon niya. Parang, I don't know if mai-erase pa ba yun sa kanyang teleseryography, di ba? Parang serye na sana this time maganda naman sana. May mga ganun kasi siyang serye na hindi talaga like masyadong kinagat. Aminin natin. May mga teleserye at project siya na talagang gano'n. Pero itong Maria Clara Tibara, ay naku, grabe din talaga ito. Alam mo, nagte-training ako sa dati kong work nung time na yun. Parang every night after ko mag-review, hmm, talagang nanonood ako ng Maria Clara Tibara. Like, wala akong na-pass na episodes nila kasi I love the story. I love all of it. I love Julian San Jose's acting, Dennis Trillo, David Licao. Parang una, supporting lang talaga siya nung time na yun eh. Parang I don't know, latter part pala, naging big role din pala siya eventually, which alam naman talaga natin na hindi talaga ganun yung gagawin talaga ng takbo ng character ni Fidel. Anyway, ayun, si Barbie Forteza. So ito guys, no, nung napanood ko siya, napanood natin lahat, kinagat talaga siya ng tao. Alam mo yung parang kung ano yung acting niya, na pupunta ka ba sa Marela, ganun na ganun. Parang hindi siya OA, hindi rin siya underacting. Parang sakto lang siya. Parang ang galing niya talaga na ibang klaseng way of acting. Kaya doon ko siya nagustuhan sa Marcalara Tibara. And then, after that, marami siyang mga napanalo ng Best Actress. So, congratulations, Barbie. You deserve all of it. May mga endorsement din siya. May mga maraming nangyari. May mga magazine covers din siya na hindi siya masyadong nalalagay dun sa part na yun kasi nga 'di ba, I don't know, in some part talagang mailap si Barbie sa ganun bagay na hindi siya kinukuha bilang magazine cover. Kaya nung time na yon nakapag-magazine cover siya, meron siyang endorsement, kaliwat kanan yung recognition niya sa mga award-giving bodies, nandun siya lagi. Parang, I am so happy to her kasi parang finally, she has her thing now. She has her name. She has her character na mamahalin at iiyakan ng mga tao. So, ang ganda talaga ng pagkakagawa ng Mara Clara bilang Clyde sa kanyang part. And kahit may jowa siya no nung si Jack pa, sila pa,
Hindi siya hadlang, hindi siya nagkaroon ng problem sa kanyang career. Supportive talaga itong si Jack nung time na yun. Kasi 'di ba parang nung time na yun parang umuusbong na rin yung Barda. So yeah. David Licauco naman, nakita ko siya sa kanyang acting, no? Parang I'm so sorry, pero talagang banu talaga siya umacting. Like, ang hirap pigain. Ganon yung nakikita ko sa kanya. Kasi napanood ko siya sa Heartful Cafe. Actually, gumaling na siya dun eh. Yung mga ibang mga supporting roles lang niya. Yung parang hindi pa siya lead. Parang may mga serye siya na with Katrina Halili nung time na yon. Shaira Diaz, yung Because I Love You din, yung movie nila. Hindi pa talaga. Alam mo yun, parang kulang. Pero yung Without You niya, Without You with Shaira, ang galing niya dun. Magaling siya dun. Nahasa. Um, ayun, parang sabi ko nga, I am so happy sa kanyang career kasi parang accidentally lang talaga na yung pagsikat niya eh. Kasi ang ganda kasi ng rapport o yung chemistry nila sa screen ni Barbie. Parang kikiligin ka talaga kasi parang isnabero itong si Fidel, si Barbie naman parang hard to get. Parang ang ganda yung dynamics nila and yung height difference din nila. Ang gandang tignan. Parang oh my God, nakakakilig sila, parang gano'n. David Licauco naman kasi nung time na yun maraming pini-pair sa kanya, eh. Parang una si Shira. Actually, okay yung kay Shira, eh. 'Di ba first ever nila magpakailanman yung kay Story ni Richard Yap, which it gained ano talaga, high yung ratings nung time na yun, mataas yung rating niya. Ta's may mga karelasyon siya na show, Tadhana ba yun with Kate Valdez and Mikey Quintos? I don't know, tama ba? Thea Tolentino ata. Ayun. So, parang hindi ko alam kung hindi ko expect na talaga na magiging bankable artist talaga siya. Kaya alam mo yung parang ginawa niya talaga yung best niya para mapansin siya dito sa Marclara Tibara, which is talaga ako rin napansin ko siya. Like kasi nakikita ko siya sa mga bench na nagpapasexy ganun. Parang dun talaga siya na linya eh. Parang kasi nga 'di ba galing siya sa pageant. So parang this is his thing already. Parang yung bench naman kasi parang yung contract niya ata doon lifetime kasi parang ang dami niyang mga photo shoots na naka-brief talaga like summer collection nila and all that. So parang feeling ko malilinya siya doon time sa kina Derek, Enzo Pineda nung time na talagang puro hubad talaga yung mga scenes or kapag kailangan sa eksena gagawin talaga. But this time, yung pagiging fidel niya, naging pambansang ginoo siya. I like the concept of alam mo yung parang yung acting niya lumalim, gumaling, tapos yung popularity niya, parang ang ganda talaga ng pagkaka-step talaga ng career niya. Parang eventually, oh, napansin na siya kasi deserve talaga niya. Ang galing niya sa Fidel. Ang galing niya bilang Fidel. Wala akong masabi doon. Maganda rin kasi yung rapport nilang dalawa. Kaya ayun, nakakakilig talaga. Doon sa tanong kung bakit nakakakilig. Kasi hindi siya I'm so sorry. Hindi lang siya basta-basta kilig lang eh. May magic. You know naman sa mga love teams talaga nasasabi na yung magic ganun. Pero ito kasi parang wala silang parang hindi natin maisip na bagay pala si David siya Barbie, tsaka kay Barbie. Parang bagay pala sila. Kasi kala natin sa Julian, okay din with David eh. Kasi pare sila ng height, medyo matangkad and all. Pero grabe din pala talaga yung charisma at magic ng dalawang to. Lalong-lalo na sa may eksena talaga nila sa MKay. Parang, grabe, perfect talaga yung scenes. Nakakainis, nakakatawa, tapos kilig talaga. Kasi talaga, parang gusto talaga ni Clyde doon, si Crisostomo, di ba? Pero nalinya kay si Fidel naman, parang talaga, parang aso't pusa talaga sila. Ang ganda ng dynamics talaga nila. Parang, oh my God, meron ng bagong phenomenal love team ang GMA ulit. Parang after Aldab. Parang, correct me if I'm wrong Isagel, meron din naman, pero alam mo yung hindi masyadong big impact than Barda. You know, parang Barda talagang, lahat ng tao, wow, parang nag-shift. 'Di ba? Josh B kasi, yung Barbie, nung time na yon maganda rin talaga yung dynamics nila. Kaya hindi ko alam bakit
sinugi or umalis si Joshua sa GMA at hindi na natuloy yung kanilang love team. Kasi ang ganda rin talaga kasi ng chemistry nilang dalawa. Sabi ko nga, nung meant to be no, ang daming mga pwedeng ipareha kay Barbie. Kaso, alam mo yung parang si Kenshin tsaka Barbie, they had a movie this time, I'll Be Sweeter, right? Medyo hindi pumatok kasi hindi sila bagay. I'm so sorry, ah. I'm just, as a fan, as a, nanonood. Pinartner naman si Barbie kay Derek, almost a love story. Anong nangyari? 'Di ba hindi pumatok din? So, Um, feeling ko nahirapan si Barbie sa paghahanap ng ka-love team niya. Though hindi naman niya kailangan, hindi naman na niya kailangan. Pero kasi sa ating kultura dito sa entertainment industry, mas lalago talaga yung career mo pag may ka-love team ka. So that's the reality of it. Parang walang love team, edi walang Jaden, walang Alda, walang Katniel, 'di ba? Walang Don Bell, Kim Pao, 'di ba? Parang iba talaga, aminin natin. Talagang marami talagang gusto yung mga tao na masaya, kikiligin ka kapag ah, may love team talaga sa dalawang artistang ito. So, yes, after that, 'di ba, ang ganda ng yung agad-agad meron silang seryeng Maging Sino Ka Man, no? Talagang though alam mo yung parang yung Maging Sino Ka Man, trial and error din siya for me, kasi parang it's a limited series. Tapos, yung action series kasi na yun, hindi sanay si David. So, talagang nahirapan talaga siya ng gusto, which ako ano ko naman yun, parang okay lang. Parang tinry lang naman ng management ng network. So, hindi masyadong kinagat, pero at least tinry nila yung genre yun. So, 'di ba? Is limited series lang naman. So, hindi naman siya masyadong big deal katulad ng parang serye talaga na gigantic. Pulang Araw, nagkaroon na ng Pulang Araw and all that. Yung Pulang Araw naman, very serious na siya yung material na yun. So, yung love team nila, yung pag-iibigan nilang dalawa dito, talagang naging yung growth ni David yung nakita dito. So, yung kilig nila nandun pa rin, pero nandun na yung parang parang maaawa ka na lang sa sitwasyon nila. Kasi parang magiging sila ba sa gitna ng rigudon, sa gitna ng gyeras between Japanese and American and Philippines nung time na yun. Parang so hard. Kaya yung tema doon, napakalalim na. So, hindi, konti lang kilig, di ba? Pero it's good kasi yung ibang character development yung iniisip natin dito. Pero nakakakilig pa rin sila. Kaya yung dulo, I'm so happy with the ending. So kala ko kasi may mamamatay and also. I'm so happy. Um, tapos, yan, pumutok ang balita na break na nga sina Jack and Barbie. Hindi ko alam kung matutuwa ako dito. Kasi talagang 7 years, grabe din talaga. Akala natin talaga sila na, 'di ba? Ako din naman, alam kong love ko ang Barda, pero alam ko rin naman na love ko rin ang personal life ng dalawang 'to. So, Barbie, alam natin may talagang relationship siya si Jack. Tapos hindi nga daw siyang selos, may selos, anti-selos nga, 'di ba? Nag-trend yung anti-selos ni Jack. Tapos parehas pa sila ng character dun sa One Piece dun sa Halloween party ng Sparkle. Parang tas umalis na lang kaagad si David yung time na yun, eh. Parang after pictorial ata sa labas, umalis na siya agad. I don't know if I don't know kung may riff na talaga si Jack and David, but they're good. They're good. Alam natin yun. Pero nung time na yun na nag-break na sila, mas umingay pa ang Barda. Parang mas lumevel up ang saya at kilig nila kasi nga sa totoong buhay parang pwedeng maging sila. Alam mo yun? Parang alam ako medyo nakaka-sense ako sa nakaka-observe ako with, I don't know, very observant ako. Um, nakita ko yung off-cam moments do sa Sparkle MediaCon.
kung gaano ka-supportive si Barbie kay David. Kasi si David, introvert siya. He don't know how to talk well masyado sa press. Kaya hindi niya masyadong alam yung sasabihin niya. Kaya kinokorek ni Barbie. Nandun siya to cheer David. Nandun siya to help him. So, kudos to Barbie kasi ang galing niya. Parang, it's a team eh. So, kailangan tulungan niya yung ka-love team niya, 'di ba? Kasi hindi niya alam magsagot, hindi niya alam, medyo nahihiya siya. So, tinutulungan niya, which ang ganda ng ano, ganda, tas kwentuhan sila and all. Parang alam mong si David lang yung, si Barbie lang yung makakatulong kay David. Ganun. Parang, ano ba yan? Kinikilig ako. Tapos, ito namang nung time na yun, na-media ko ng That Kind of Love. Parang alam ko umamin si David na gusto niya talaga si Barbie eh, crush niya or whatever. Kaso 'di ba meron na nga nung time na 'yon. Kahit si Arlene Mulak, nanay niya sa movie, hindi niya alam na may boyfriend na itong si Barbie. Kaya kala ni Miss Arlene nagkaka-develop pa ng dalawa. Kasi kinikilig din talaga siya. Like, oh my goodness. Talagang nung sa room na yon, sa event, sa venue na yon, parang, ano ba to? Parang, bakit bagay sila? Bakit hindi na lang sila? Alam mo yon, naglalaro talaga ganun sa mga utak nung time na yun. Kasi ang ganda talaga ng dynamics nila. Parang, alam mo yung, I'm sorry kung i-compare ko sa Kim Pao, no? Kasi si Kim, tsaka si Barbie, parehas silang, yes, ganun, all out, bubbly, ganun. Sumagot sa press, very go. Yung si Paulo, tsaka si David, ang hinahon sumagot, lalo na si Paulo, mahinhin, pero nasa lugar, 'di ba? Parang nahihiya siya, ah, parang hindi siya matagal sa showbiz, ganun. Si David din, parang he don't know how to minsan act as a celebrity, parang hindi niya alam paano ganun. Parang pag magsasagot sa mga interviews ganun, minsan nilalaro niya rin minsan eh, ganun. So, ayun, I love the dynamics kaya nga, kaya nakakakilig sila. So, ngayon, update lang sa kanila, newest commercial model or newest commercial ng McDo, sila po. Si Barbie at saka si David. Kaya, congratulations Barda, nakakakilig. And, at saka one thing's for sure pa, meron silang gagawin na movie. So, watch out for that. And Barbie has Penthouse 77, P77. It's a horror movie which will be showing this year as well. So, may gagawin ding serye si Barbie Forteza with Kaylin. I don't know kung kasama si David. So, may mga ugong-ugong na kasama din si David and si Kim Jisoo. So, let's cross our fingers for 2025 sa kanilang dalawa. So, yeah. Kakakilig. So, ang gandang i-share kasi parang alam mo yung insights mo, kinikilig ka sa loob na gusto mong i-share sa inyo, sa mga Barda fans. So, it's a way of, sharing my insights, yung mga pwede kong i-share sa inyo na hindi nyo pa alam or parang throwback na rin na pwede kong ikwento sa inyo. So, yeah. Thank you very much. And please don't forget to like and subscribe. Jacob Manangan TV. Oh my God. Barda this 2025. Watch out for them.